Tuloy ito sa pagpadyak habang sinasabi na iyon ay para sa kanyang abs, kaya habang pabilis ito ng pabilis ay naisip ni Naruko na ibang klase pala talaga umano si Izumaida. Samantala, nagulat ang ibang mga siklista nang makita na umatras ang kaninang nasa harapan na si Fukutomi. Ginawa yun ni Fukutomi upang lapitan si Kinjo, at para ipaalam umano dito na ang totoo ay mas lumakas pa siya. Inamin niya na nadala siya ng emosyon niya noong nakaraang taon. Naging mayabang at mapagmalaki siya, at nawala sa katinoan kaya nagawa niya ang bagay na hindi niya dapat ginawa. At kahit gaano pa niya iyon ihingi ng tawad ay tama umano ang sinabi ni Kinjo, hindi na yun mababago ang nakaraan kaya naghintay siya ng isang buong taon. Sa ngayon, ang tanging gusto lang niya ay ang lumaban, at wala siyang maisip na ibang paraan para mapagbayaran ang nagawa niyang iyon kundi ang harapin muli si Kinjo sa paligsahan. Binuo umano ni Fukutomi ang pinakamalakas na grupo kaya dapat humanda si Kinjo dahil tatalunan niya ito gamit ang mga siklista niya, dahil iyon lang ang tanging paraan na naisip niya. Tumugon si Kinjo habang nakahawak kay Fukutomi at sinabing hindi rin naman siya magpapatalo kaya binuo rin niya ang posibleng pinakamahusay na team, at sisimulan nila yon sa pagkuha sa unang checkpoint kaya dalawang sprinter agad ang pinakilos niya. Ngunit para kay Fukutomi ay hindi umano sapat ang dalawa lang dahil masasabi niya na si Izumaida ay ibang klaseng siklista, sapagkat pinupwerson yun ang sarili mula sa kaisipan hanggang sa pangangatawan para lang sa Inter-High. Nang mga oras na iyon ay hindi pa rin makaabot sina Tadakoro at Naruko kaya sinabi ni Izumaida na bakit hindi ang mga iyon magtulungan para unahan siya. Ang isa umano ang harang sa hangin para tulungan naman ang isa na tipirin ang lakas, at iyon ang tinatawag na rudimentary cycling technique. Dapat sana umano ay nagawa na siyang pigilan ng dalawa kanina pa bago pa sila nakarating sa pinakahuling kilometro. Batid ni Izumaida na sa parteng iyon ay mas lalakas na ang hangin dahil bungad na doon ang dagat. 1 kilometro na lang para sa unang checkpoint kaya sinabi ni Izumaida na mahihirapan na ang dalawa na Damaikit sa kanya at unahan siya, maliban na lang kung may tinatago umano ang mga ito na ang kinggaling para maungusan siya. Maya-maya pa ay mas lalo pang bumili si Izumaida at pansin ng dalawa na parang baliwala lang dito ang napakalakas na hangin na sumasalubong sa kanila. Ang palaypay ng likod ni Izumaida ay nagmistulang pakpak at ang abs nito ang nagsilbing absorber, dahil para kay Izumaida ay hindi lang binti ang maaaring gamitin sa pagpadyak. Naalala niya na nung first year pa lang siya ay kulelat pa siya sa team. Pagkatapos ng kanilang ensayo ay sinabi sa kanya ni Fukutomi na hindi niya pinapatakbo ang bisikleta gamit ang mga binti lang, kaya ang mabuti pa umano ay iyon na ang huling pagsama niya sa team. Inisip niya na sinisipa na siya sa team pero sinabi ni Shinkai na prangka si Fukutomi at palaging tinitakot ang mga nasa mababang antas pero hindi naman umano yun sinabi na tigilan na ni Izumaida ang pagpadyak. Ang ibig umano nitong sabihin ay hindi lang pagbibisikleta ang paraan para magsanay si Izumaida. Dagdag pa ni Shinkai na ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang panlaban, at ang tanging paraan lang para mapalakas iyon ay ang pag-insayo araw-araw. Ibig sabihin ay si Izumaida lang ang makakagawa ng paraan para palakasin ang sarili bilang siklista. Pinag-isipan yun ni Izumaida habang naliligo, at nang mapansin niya ang kanyang matikas na katawan ay doon niya napagtanto na kailangan niyang mag-ehersisyo para palakasin ang kanyang kalamnan, na siyang bahagi ng katawan na tumutulong sa mga kalamnan sa kanyang binti. Mula noon ay nagsanay na siya ng husto tulad ng gustong mangyari ni Fukutomi, at yun lang ang tanging ginawa niya hanggang sa matamo niya ang ganong klase ng katawan na masasabi niyang panlaban niya. Nang muli niyang sakyan ang kanyang bisikleta ay naging pangunahing sprinter ang posisyon niya sa team, at napasama na nga siya sa binuong team ni Fukutomi para sa ilalaban sa Inter-High. At ang kanyang misyon na ibinigay ng kapitan ay simple lang para sa kanya, at iyon ay ang pinakaunang checkpoint kaya hindi umano siya pwedeng matalo lalo na sa pagkakataong iyon. Malaki ang tiwala ni Fukutomi kay Izumaida sapagkat nakita niya kung paano yun isinakripisyo ang ilang laban sa nakaraang season upang ikondisyon ang sarili para sa Inter-High. Panlaban din umano ni Izumaida ang pagkakaroon ng matibay na determinasyon at pag-iisip, at kapag pinagsama ang pag-uugali at tamang pangangatawan ay tiyak umano na matinding panlaban ang tulad ni Izumaida kaya para kay Fukutomi ay sila ang mananalo at hindi ang Sohoko. Samantala, habang sinasabayan ni Kanzaki ang karamihan sa mga siklista ay nagtaka sila kung ba't hindi nila nakikita sina Tadakoro at Naruko. Ipinagpalumagay ni Teshima na nauuna na ang mga iyon kaya sinabi ni Miki sa kanyang kuya na bilisin nito ang pagpapatakbo dahil baka hindi nila maabyutan ang mga iyon sa unang checkpoint. Maya-maya pa ay nasa 750 metro na lang bago ang unang checkpoint at pakiramdam ni Tadakoro ay malabo na nila iyong maabyutan kaya sinabi niya kay Naruko na gumawa naman ito ng paraan. Nang mga oras na iyon ay gusto ng matawa ni Izumaida sapagkat pareho lang umanong talunan ang dalawa pero saka na lang umano niya tatawanan ang mga iyon pag nakarating na siya sa checkpoint. Nagpatuloy ang pagtatalo ng dalawa habang papalapit sila sa checkpoint kaya para kay Izumaida ay pareho ang mga iyon na hindi naghanda para sa laban kaya imposible na umano at wala na ang mga iyong pag-asa. Pero dahil hindi ang mga iyon papayag na matalo ay itinapon na ni Naruko ang 2 tumbler ng tubig na nasa bisikleta para mas gamaan ito.
Kasunod yun ay nakaramdam si Izumaida ng pagbabago sa paligid at doon na bumulusok ang speedman ng naniwa palapit sa finish line. Hindi makapaniwala si Izumaida nang makita kung gaano kabilis si Naruko pero ng mga oras na iyon ay nag-init din si Tadakoro dahil bilang mas matanda ay hindi umano ito papayag na ang first year at second year ang manggenguna sa checkpoint. Humigop ito ng hangin patungo sa dambuhala niyang baga na siyang magsisilbi niyang lakas at iyon ang tinatawag niyang Mach Speed Oxygen Human Bullet. Hindi makapaniwala si Izumaida sa kakayahang iyon ng dalawa kaya humingi ito ng tawad sa mga iyon dahil sa pangmamaliit niya at sa pag-aakala na talunan at hindi handa sa laban ang dalawa. Humanga siya sa kakaibang bilis at lakas ng dalawa kaya ng mga oras na iyon ay itinaas niya ang kanyang zipper at sinabing oras na para kumilos ang dalawa niyang muscle sa dibdib na pinangalanan niyang Andy at Frank. Sa natitirang 400 metro ay ibubuhos na umano ni Izumaida ang lahat ng meron siya. Habang humahabol si Izumaida ay napansin ni Naruko na itinaas na niyon ang zipper ng jersey nito. Para kay Izumaida, ang buo niyang katawan ay tila isang matulis at matalim na sibat dahil kaya niyang lumaban at tumagos sa anuman at kaya niya ring magpatakbo ng mas mabilis at mas malakas kaysa sa iba. Huli siyang nakaungos sa dalawa kaya naman sinabi ni Naruko kay Tadakoro na isa sa kanila ang hamarang sa hangin para hindi gaanong hirap ang isa sa kanila. Ngunit hindi pumayag si Tadakoro dahil kalaban umano ang tingin niya kay Naruko kaya bakit niya ito tutulungan. Natawa na lang si Naruko at sinabing nais niya lang makuha ang tunay na saloobin ni Tadakoro, kaya ngayong alam na niya na kalaban ang turing nito sa kanya ay kumilos na lang sila sa paraang kaya nila para muling malampasan si Izumaida. Ngunit kahit ibinigay na nila ang lahat ng kaya nila ay nakakaungos pa rin si Izumaida, at ng mga oras na yun ay 270 metro na lang ang natitira bago ang checkpoint. Dahil doon ay naisip ni Tadakoro na tanungin si Naruko na bukod sa laban ng dalawa ni Imaizumi sa welcome race ay kailan pa ito natalo sa mga naging laban nito. Nung una ay ayaw iyong sagutin ni Naruko pero sinabi ni Tadakoro na kailangang sagutin niya iyon. Napilitang aminin ni Naruko na noon ay natalo na siya dahil mas maliit siya kumpara sa ibang siklista kaya nagsikap siya higit kanino man. Napangisi si Tadakoro matapos iyong marinig bagay na ikinainis ni Naruko kaya ibinalik nito kay Tadakoro ang tanong. Nagulat ito nang sabihin ni Tadakoro na panghuli siya noon kaya tinangka niya dating umalis na sa team. Hindi niya ginagawa ang pagbibisikleta para malibang sapagkat hangad niya rin ang manalo. Naging kulelat siya sa nakaraang karera sa Manegayama at hindi niya matanggap iyon. Pati na rin ang pagkatalo niya sa middle school dahil ang isang baguhan na si Shimizu ang tumalo sa kanya. Sumuko siya noon sa ikalawang araw ng training dahil hindi siya makaakyat sa burol at iyon ay dahil sa laki ng katawan niya. Nagbawas naman siya ng pagkain pero nabawasan din ang lakas niya kaya hindi siya makapagbawas ng timbang. Mangiyak-ngiyak noon si Tadakoro nang lapitan ito ni Kanzaki at sinabing kung gusto nitong manalo ay ituloy lang nito at kung ayaw naman ay umalis na lang. Ang payo ni Kanzaki ay hindi tama na umayaw kung may kagustuhan naman pala itong manalo. Dahil mahusay si Tadakoro pagdating sa sprinting ay doon umano ito magpakadalubhasa at gawing pinakamagaling ang sarili. Nagpatuloy si Tadakoro sa tulong ng kapitang si Kanzaki hanggang sa makita na niya ang ganda ng ginagawa niya. Para kay Kanzaki, maaring maging mahusay si Tadakoro kaya naroon siya para turuan ito pero maaari ding matalo ito sa susunod na karera. Pero alam niya na magpapatuloy lang ito sa kabila ng pagkatalong iyon.